Ano sa palagay mo ang mga suliraning nararanasan ng mga tao sa komunidad dahil sa mga poultry farm? Ano ang maaaring mangyari kung hindi matutugunan ang mga suliraning ito? Kung ikaw ang pinuno ng komunidad, ano ang mga hakbang na gagawin mo upang malutas ang mga problemang ito? Magandang araw, ako si Teacher Lala. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa mga batas at ahensya na kailangan sa pag-aalaga ng poultry animals. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay matalakay ang mga batas at ordinansang sumusuporta sa pag-aalaga ng poultry animals. Mailarawan ang papel ng mga ahensyang sumusuporta sa pag-aalaga ng poultry animals at makapagpapakita ng kaalaman tungkol sa mga batas, ordinansa at mga ahensyang sumusuporta sa pag-aalaga ng poultry animals. Tuklasin natin. Mahalagang sundin ng mga poultry farmer ang mga batas at tuntunin ng pamahalaan upang matiyak na ang pag-aalaga ng manok ay malinis, ligtas at maayos. May mga ahensya at organisasyon na nagbibigay ng gabay, pagsasanay, kagamitan at suporta sa mga magsasaka. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin at pakikipagtulungan sa mga ahensyang ito, masisigurado ang wastong pangangalaga sa mga manok at kaligtasan ng mga mamimili. Tinutulungan ng mga ito ang mga poultry farmer na mapanatiling malinis, ligtas, responsable at napapanatili ang kanilang mga gawain. Sa bahaging ito, alamin natin ang mga batas at lokal na ordinansa na sumusuporta sa wastong poultry farming at nagpoprotekta sa mga manok, mamimili at kapaligiran. Ang Republic Act 1068 o Organic Agriculture of 2010 na itataguyod ang organikong pagsasaka para masiguro ang kalusugan ng tao, hayop at kalikasan. Iwasan ang sobrang paggamit ng kemikal na nakakasama sa lupa at kalikasan. Magbigay ng mas ligtas at masustansyang pagkain para sa lahat. Narito ang mga lokal na ordinansa. Ang mga lokal na ordinansa ay mga tuntuning ginawa ng lokal na pamahalaan upang gabayan kung paano dapat isagawa ang poultry farming sa isang partikular na lugar. Tinutulungan ng mga tuntuning ito na matukoy kung saan dapat itayo ang mga poultry farm, kung paano dapat alagaan ang mga manok, at kung paano dapat panatilihing malinis ang mga poultry farm. Una dito, Kawayan City Ordinance No. 2020-371. Ang ordinansa ay naglalayong maprotektahan ang kalusugan ng komunidad at kapaligiran sa pamamagitan ng pagbabawas ng masasamang amoy at peste mula sa poultry farms, pag-iwas sa polusyon sa tubig, at pagtataguyod ng malinis, ligtas at responsableng poultry farming. Pangalawa, iminungkahing ordinansa ng San Carlos City. Ang ordinansa ay naglalayong ayusin ang pagtatayo at pagpapatakbo ng poultry farms upang maiwasan ang mga problemang dulot ng siksikan at maling lokasyon ng poultry farms, maprotektahan ang mga pinagkukunan ng tubig, maiwasan ang masasamang amoy, langaw at problema sa dumi, maisulong ang ligtas, malinis at responsableng poultry farming. Pangatlo, Ordinansa bilang 2020-04 ng Munisipalidad ng Salcedo. Ang ordinansa ay naglalayong protektahan ang kalusugan ng publiko at mapanatili ang malinis at ligtas na kapaligiran sa paligid ng mga poultry farm. Panatilihin ang ligtas ng distansya ng poultry farms mula sa mga pinagkukunan ng tubig at kabahayan. Iwasan ang masamang amoy, peste at polusyon. Isagawa ang wastong pamamahala ng basura mula sa poultry farms. Tiyaking ang mga poultry farm ay nakarehestro at may kaukulang permit. Magkaroon ng regular na pagsusuri upang matiyak ang pagsunod ng mga tuntunin. Narito ang mga ahensya,
ng pamahalaan at NGO. May mga ahensya at organisasyon na tumutulong sa mga poultry farmer upang maging maayos, ligtas at matagumpay ang kanilang pagsasaka. Nagtuturo ng wastong pag-aalaga ng manok, nagbibigay ng kagamitan, pagsasanay at suporta. Tumutulong sa paglutas ng mga problema sa poultry farming. Tinitiyak ang ligtas, malusog at responsableng poultry farming para sa mga magsasaka, mamimili at kapaligiran. Department of Agriculture. Ito ay nagbibigay ng programa, workshop at pagsasanay para sa wastong pag-aalaga ng manok. Nagbibigay ng kagamitan, supply at tulong pinansyal sa mga poultry farmer. Tinutulungan ang mga magsasaka na magkaroon ng ligtas, malusog at produktibong poultry farm. Layunin nitong suportahan ang mga magsasaka upang maging matagumpay sa poultry farming. Bureau of Animal Industry. Tinitiyak ang kalusugan ng mga manok at kaligtasan ng mga produktong poultry. Sinusuri ang mga poultry farm upang maiwasan at makontrol ang mga sakit. Nagbibigay ng pagsasanay at seminar tungkol sa wastong pag-aalaga ng manok. Nagbibigay ng tulong at paggamot para sa mga may sakit na manok. Nagsasagawa ng pananaliksik upang mapabuti ang poultry farming at mapataas ang produktibidad. National Swine and Poultry Research and Development Center. Nagsasagawa ng pananaliksik at pag-aaral upang mapabuti ang poultry farming. Nakatuon sa kalusugan, paglaki at produktibidad ng mga manok. Tinutulungang mapabuti ang poultry feed at mga pamamaraan sa pag-aalaga. Gumagawa ng mga paraan upang maiwasan ang mga sakit ng manok. Nagbibigay ng pagsasanay upang mapahusay ang kaalaman at kasanayan ng mga poultry farmer. Nagbibigay ng panibagong teknolohiya sa pagsasaka. Veterinary Office. Nagbibigay ng suporta at serbisyo sa pangangalaga ng manok. Nagsasagawa ng regular na pagsusuri upang maagang matukoy at magamot ang mga sakit. Nagbibigay ng gabay tungkol sa wastong pagkain, pabahay at pangangasiwa ng manok. Tinuturuan ang mga magsasaka na makilala ang mga palatandaan ng sakit upang mapanatiling malusog ang mga manok. Department of Environment and Natural Resources. Pinoprotektahan ang kapaligiran mula sa epekto ng poultry farming. Tinitiyak na malinis at ligtas ang hangin, tubig at lupa. Nagpapatupad ng mga tuntunin at pahintulot para sa poultry farms. Nagbibigay ng gabay sa wastong pamamahala ng poultry waste. Hinihikayat ang responsableng paggamit o pagtatapon ng dumi ng manok upang maiwasan ang polusyon. Department of Trade and Industry. Tinutulungan ang mga poultry farmer na mapalago ang kanilang negosyo. Tinutulungan silang maibenta ang kanilang mga produkto sa pamilihan, tindahan at online. Nagbibigay ng gabay sa pamamahala ng negosyo at pamantayan ng produkto. Layunin nitong mapalawak ang negosyo at madagdagan ang mga mamimili. Department of Labor and Employment. Tinitiyak ang ligtas at makatarungang pagtrato sa mga manggagawa. Sinusuportahan ang makatarungang sahod, sapat na pahinga at ligtas na lugar ng trabaho. Nagbibigay ng pagsasanay at programa para sa mga manggagawa. Layunin nitong mapanatili ang ligtas at maayos na working environment sa poultry farm. Department of Science and Technology. Nagbibigay ng makabagong teknolohiya at kagamitan para sa poultry farming. Tinutulungang gawing mas madali at episyente ang mga gawain sa poultry farm. Sinusuportahan ang wastong pagpapakain, pagpapabahay at pangangalaga sa kalusugan ng manok. Layunin nitong mapataas ang produktibidad at mapanatiling malusog ang mga manok. Technical Education and Skills Development Authority. Nagbibigay ng pagsasanay at praktikal na kasanayan sa poultry farming. Nagtuturo ng wastong pag-aalaga at pagpapakain ng manok. Tinuturuan ang mga magsasaka ng wastong pamamahala ng farm at produksyon. Layunin nitong mapabuti ang kaalaman, kasanayan at pagpapasya ng mga poultry farmer para sa mga matagumpay na negosyo. Food and Agriculture Organization.
Nagbibigay ng payo at suporta upang mapabuti ang poultry farming. Nagtuturo ng wastong pangangalaga at pag-iwas sa sakit ng manok. Tinutulungan mapabuti ang produksyon at kaligtasan ng poultry products. Nagsusulong ng ligtas, produktibo at makakalikasan na poultry farming. Tinutulungan ang mga magsasaka na mapabuti ang kanilang farm at maging mas matagumpay. Para sa ating pangwakas na pagninilay, ano ang natutunan ninyo tungkol sa mga batas at ahensya ng gobyerno? Tandaan, layunin ng mga batas, ordinansa at ahensyang ito na gawing ligtas, malinis, produktibo, responsable at makakalikasan ang poultry farming. Para sa pagkuha ng dating kaalaman at pagpapakilala ng paksa, sagutin ang mga tanong sa inyong kwaderno. Para sa inyong pagsusulit at pagninilay, Part A, Quiz. Basahin ang mga pahayag, isulat ang fact kung tama at bluff kung mali. Part B, Reflection Log. Kumpletuhin ang pangungusap sa iyong kwaderno. In Part C, Creative Activity. Gumuhit ng isang poster na nagpapakita ng tamang pangangalaga ng poultry animals. Narito ang rubric sa pagmamarka. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe, share, like, or comment kung meron kayong mga katanungan o inyong nagustuhan ang ganitong klaseng aralin.